residential areas namin. So, pag ganitong ang bubong, Dos Aguas, parang Dos Aguas siya, pipili kami, ma'am, kung anong side yung lamang yung morning sun hanggang afternoon sun. Okay. Siya. So, si Go Solar po, may dalawang klase ng system. Ang tawag natin dito, ma'am, grid tie system. So, si grid tie system, ang natitipid po natin dito, daytime usage natin. Pagdating ng gabi, automatic, Meralco na po ulit yung gumagana. So, Ganun siya. buong appliances ng bahay, Ng daytime. ng daytime, sago, kahit umuulan. Depende siya, ma'am. Depende sa loads ninyo. Kasi ang solar, weather dependent siya. Ang hina-harvest po ng solar, liwanag, hindi init. So, regardless, kahit makulimlim, maulan, may harvest pa din yan. Sa liwanag. Opo. So, para mas kasi ito pala, ma'am, kay grid tie, kapag ka nag-brown out si Meralco, brown out din tayo. Regardless, kahit anong oras yun, brown out din po tayo. Kahit katanghalian, tapat yan, wala pa rin tayong kuryente. Yan siya. Ang mangyayari dyan, ma'am, magkakaroon tayo ng sariling monitoring app. Ayan, dito mo na siya makikita, ma'am. So, si monitoring app, gagawin po siya mismo ng engineer namin sa phone ninyo. Kahit ilan naman po yung kumonekta, pwede siya. So, example, ma'am, ito, yung weather niya, cloudy day. Yung loads ng bahay, 5.72, pero na-harvest si solar, 4.63. Automatic, ma'am, lahat ng kulang, binibigay siya ni Meralco. So, hindi masisira yung mga appliances? Hindi, ma'am. So, pero yung pinakamalaking i-maximize nito bago siya kumuha kay Meralco. Laging si solar muna bago si Meralco. So, yung mga gantong oras, tawag po natin dito peak hours. Pag peak hours, mga 10 a.m. to 4 p.m., madalas saka zero si Meralco. So, pwede natin gawin. For example, may nakabukas po kayo ng isang aircon, nakastay kayo dito. Ay, try ko kaya buksan ng isa. Try ko pa kaya ng isa. Para makita nyo na, pag ganito pala kalaki, ganito kadami ginagamit namin, kaya siya ng solar. Pag ganito kainit, ganito kaliwanag. So, ganun siya. So, dito makikita mo, ma'am, kung may kinukuha ka o wala kay Meralco. Ayan po. Yung isang system naman po namin, ang tawag na dito, ma'am, hybrid. Okay. So, si hybrid, ang main difference niya, meron siyang battery. Yung battery po natin, gawa na siya sa lithium-ion phosphate. So, hindi na siya umiinit, hindi na rin siya sumasabog. Pero ang capacity nito, 5,000 watts. For example po, dito po, mga ilang aircon po ilalagay dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, sa taas. Pito, yun, medyo madami po. Kasi for example, ma'am, ang isang battery sa 1.5 horsepower, kaya niya ng 5 hours. Okay. So, technically speaking, kung dito tayo maglalagay, ma'am, ng battery, tapos gusto niyo na medyo mahaba gagamitin yung battery, medyo madami-daming baterya tayong gagamitin. Kasi sa isang battery, sa 1.5, 5 hours, tapos Meralco na ulit. Yung battery naman, kung gusto nyo lang ng extra energy sa gabi, at saka may kuryente pa rin kayo pag nag-brown out. Okay. Oo. Kasi ito, kaya niya masustain yung kuryente pag brown out, basta't may karga yung baterya. Pero mag-a-assign tayo ng critical loads kasi medyo heavy loads po yung mga ginagamit nyo dito. Pag sinabi natin critical loads, ito lang yung part ng resort na merong kuryente. Ilaw, pwedeng saksakan para sa electric fan, ialis natin sa equation si aircon or kahit isa or dalawang aircon lang. Pwedeng ganun siya. Ayan siya. Pero ito, ma'am, pag pinagsabay-sabay mo yung pitong aircon, wala. Saglit lang yan, wala talaga siya. Unless magmamadaming ano po tayo. Yung swimming pool nyo po ba, heater? Hindi naman. Hindi naman. Kasi yun din yung isang malakas eh. Yan si hybrid. So, si hybrid system, 4 na po yung component niya. Yung bahay, si battery, si solar, si Meralco. So, laging last resort lang is kumuha kay Meralco. Lahat ng naha-harvest si solar, ibibigay niya sa bahay. Sa morning, ibibigay niya sa battery yung iba para ma-charge. Pero between mga 10, 11 a.m., full charge na yan. Naka-standby lang siya ng 100%. Papasok lang siya pag mga palubog na yung araw. Si battery. Tapos pag naubos si battery, between 15 to 20%, titigil na siya kusa. Meralco na siya. Yan siya. Yung kanino po nakapangalan yung bill ng Meralco? Yung nandito, hindi namin kilala. Sa unang owner pa. Unang owner, opo. Ang pwede natin gawin, i-change name, tapos sabay na po sa meter location din. Ayun lang, Yun hindi po. makita yung deed of sale eh.
nung dating yung pinagbilhan namin. Ano po? Hindi na makita yung deed of sale. Yun lang. Hindi tayo makaka-net meter, ma'am. Hindi pa Yung nandun lang sa harap. Kasi yung may deed of sale. Ito, mga... ito yung wala. Sa ano, ma'am? Sa munisipyo. Public records naman yun eh. Tapos, Pwede nyo hingin sa munisipyo, sa RD nila, kung saan yung kung pwede makuha yung copy ng deed of sale. okay. Pwede naman yun, ma'am. Kasi may record sila nung kinancel yung unang titulo. May record sila yun. So, eto ma'am, in case, kapag ka naayos na yung documents natin, kailangan kasi sa inyo nakapangalan, kung kanino nakapangalan yung titulo, sa kanya nakapangalan yung bill ng Meralco. Okay. So, kung yung title naman nito nakapangalan na sa inyo, okay lang naman na yun. Parang hindi naman na ata hahanapan ng deed of sale. Opo. Alamin ko din. Dito ma'am, magiging 2 metro mo. Ito na si net metering. Add-ons lang to mama. Okay. So, pwede kang mag-grid type, pwede kang mag-hybrid. Si net metering, add-ons lang siya kung gusto ninyo. So, optional siya. For example, ma'am, ito, ang requirement si Meralco, dapat nasa labas ng bahay natin yung metro. Kaya magiging 2 yung metro niya, yung isa sa consumption ninyo, yung isa sa net metering. Ang approval po ng net metering, minsan tumatagal po yan ng 6 hanggang 8 buwan. Depende sa bilis ng engineer ng Meralco at saka sa munisipyo. Yan siya. So, paano po nangyayari yung sa net metering? Yung net metering natin, ma'am, dito muna makikita yung mga nagpo-post sa Facebook na zero bill, yung mga wala nang binabayaran. Hindi sila purely naka-hybrid, naka-net metering sila. Ito, kahit naka-grid tie system to, walang battery. Matagal na siyang hindi nagbabayad ng kuryente. Yan siya. So, paano siya nangyayari? Ito po, magkakaroon na siya ng import at saka export energy. Import yung consumption, export yung naibenta mo. So, kung 11.50 po rate ni Meralco, binili po siya ng 7.33. Okay. So, ngayon po, kaya siya nag-zero bill, dito na siya papasok. Net metering export energy, negative 3,400. So, meron kang pondo, nakikarry over lang for the following months. So, ayun ma'am, kunyari sa bahay ninyo ma'am, gusto nyo rin magpa-solar, kasi net meter natin, pwede rin siya, ganyan. Dito kasi ang advantage nito, at least kapag wala kayong guest, bato lang ng bato sa Meralco, yung naha-harvest ni Sola. Ganyan siya. So, possible, pwede rin siya mag-zero bill. Depende rin siguro sa yun. Depende sa weather, depende sa consumption ninyo. Ang advantage kasi ng net metering, yung mga ginamit nyo sa gabi, pwede siya ma-offset. Kasi katulad po nito, dahil kung ipaparent natin ito, malakas siya sa kuryente. Malakas siya sa kuryente. So, kahit itong grid tie system, ma'am, tapos ine-net meter natin, okay na din siya. Wala pa lang tayong basis kung magkano yung bill ng kuryente ninyo. Pwede po